Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon mga kapuntos, at sa hapon na ito, mayroon akong tampok sa inyong video. Pero bago tayo magpunta sa ating tampok na video, atin mo nang alamin kung ano ba itong tinatawag na gallstone, no? Ano ba itong tinatawag na gallstone? So, tingnan natin. Alamin natin kung ano ito. Gallstone. Yan. Gallstone. Ito ay gallstones are hardened deposits of digestive fluid that can form in your gallbladder. Your gallbladder is a small pear-shaped organ on the right side of your abdomen, just beneath your liver. The gallbladder holds a digestive fluid called bile that's released into your small intestines. So, para tayo maging ating alamin kung ano yung mga sagutan ni ChatGPT dito. Ito natin. Ano yung gallbladder? Gallstone pala. Ano yung gallstone? Okay? Masagot niya. Okay. Gallstones are solid particles that form in the gallbladder, a small organ under the liver that stores bile, a digestive fluid made by the liver. They can vary in size from tiny grains to large stones. Gallstones typically form when there is an imbalance in the substance that makes up bile, such as cholesterol or bilirubin. There are two main types of gallstones. Cholesterol gallstones, no? These are the most common type and form when there's too much cholesterol in the bile. And pigment gallstones. This develop when there is too much bilirubin, often associated with certain liver conditions. Gallstones can block the bile ducts, leading to pain, inflammation, and potentially serious complications like cholecystitis, gallbladder inflammation, or pancreatitis, inflammation of the pancreas. Some symptoms of gallstones include sudden and intense pain in the upper right abdomen, back pain, nausea, and vomiting. However, some people with gallstones experience no symptoms at all and may not need treatment. Treatment for gallstones depends on the severity of symptoms. In some cases, lifestyle changes and medication can help. But surgery to remove the gallbladder or cholecystectomy is often recommended if gallstones are causing frequent pain or complications. So, matindi. Paano ba atin alamin ano itong cholesterol gallstones, no? Ano itong cholesterol gallstones at paano nagkakaroon nito ang tao? Nagkakaroon nito ang tao. Okay. Cholesterol gallstones are a type of gallstone that forms primarily due to an excess of cholesterol in bile, a fluid produced by the liver to help digest fats. When there is too much cholesterol or too little bile salts, which help dissolve cholesterol, the cholesterol can crystallize and form stones in the gallbladder. Over time, these crystals can grow into a larger stones, potentially causing health issues.
Causes of cholesterol gallstones. Several factors can increase the risk of developing cholesterol gallstones. High cholesterol levels in the bile. If the liver produces too much cholesterol and the bile does not have enough salts to dissolve it, the excess cholesterol can lead to stone formation. Sabihin, pag maraming cholesterol yung ating katawan, no? At kulang lang yung bile salt na para tunawin siya, nagli-lead siya into stone formation. Nagkakaroon ng literal na bato yung ating bato, no? Gallbladder function. If the gallbladder doesn't empty completely or as often as it should, bile can become overly concentrated, which can promote stone formation. Diet. Diets high in cholesterol, refined carbohydrates, and unhealthy fats can increase the risk. Low fiber diets are also associated with a higher risk of gallstones. Obesity and rapid weight loss. Obesity is a major risk factor because it leads to higher cholesterol levels in the bile. Similarly, rapid weight loss can disrupt bile balance and lead to gallstones formation. So hindi rin pwede yung rapid weight loss, no? Other risk factors, genetics, age, and certain medical conditions like diabetes or liver disease can also contribute to the formation of cholesterol gallstones. Cholesterol gallstones are common especially in people with diets high in fats and cholesterol. Making lifestyle changes such as adopting a balanced, fiber-rich diet and maintaining a healthy weight can help reduce risk. So, paano maiiwasan ang gallstone? No? To reduce the risk of developing gallstones, you can make a few lifestyle changes that help maintain a healthy balance of bile components and support proper gallbladder function. Here are some effective strategies. Una, maintain a healthy weight. Uy, papayat pala ako nito. No? Obesity increases cholesterol levels in bile. Alay, laki, lagod. Which can lead to gallstone formation. Gradual, sustainable weight management is ideal as rapid weight loss may increase the risk of gallstones. Avoid rapid weight loss, no? Eat a balanced, high fiber diet. Choose healthy fats. Ano to healthy fats? While it's best to limit high cholesterol foods, some healthy fats like those found in olive oil and fish, can help the gallbladder emptying regularly and prevent bile buildup. Olive oil inumin ko yung, asan yung olive oil ko rito? Nasaan yung ko dito yung exercise, olive oil ko, inumin ko ito. No? Exercise regularly. Lago tayo dyan. Hiro lang ako makapag-exercise eh. Minsan kasi nagzuzumba kami pero minsanan lang eh. Lagi. Limit high cholesterol and saturated fat foods. Avoid foods high in cholesterol such as fatty meats. Fried foods. Uy, malakas pala ito. Malakas ako kumain na pinirito. And full fat dairy products as they can contribute to cholesterol imbalance in bile. Stay hydrated. Drinking plenty of water. Dito ako babanat. Drinking plenty of water supports digestions and keeps bile balance, reducing the risk of gallstones. These preventive measures can help reduce the risk of gallstones. However, some people may still develop them due to genetic factors or other underlying conditions. Regular checkups can help catch any potential issues early on. Hindi pala madali ito, no? So, may nagtatanong sa akin, Brother Jando, ba't napunta sa gallstone yung topic mo? Alam nyo na ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, ay, wala akong gallstone na, baka yan ang nasa isip ninyo, no? Ba't ko na topic ito? Kasi meron tayong papakita sa inyo, i-review na isang testimony, ating testimony night, kung saan ang kanyang gallstone ay nawala matapos niyang binanatan ng inom ng holy and exorcised oil. Narito, panoorin natin siya. Nung nag-serve po ako ng Christmas, yung simbang gabi,
Kaya lang, ay hindi pa po ako nakakapag ultrasound noon. Pero pagkatapos po ng siguro mga 2 or 3 weeks, nagpa-ultrasound po ako. At doon po sa ultrasound, wala na po yung gallstone. Nawala po yung bato sa bato. Ang sabi po ng doktor sa akin, parang hindi po siya naniniwala na natanggal o nawala yung bato sa bato dahil sabi niya malaki daw po hindi kayang ilabas doon sa hihi. Sabi ko, Dok, wala na po sakit ka ako. Saka yan, malinaw po sa ultrasound. Wala na yung bato ko sa bato. Napaisip po yung doktor, sabi niya, baka nalusaw, sabi niya. Kaya nawala. At bandang uli, ang nabanggit pa rin po niya, baka naman nagkamali yung nag-reading. Siguro hindi ganun kalaki yung bato mo sa bato, sabi niya. Basta, Dok, sabi ko, wala na. Mabuot nung 24 ng gabi na nag-serve ako, biglang nawala, natanggal. At saka, yun nga po, nagpapasalamat po ako noon dahil unang-una sa ating Panginoon at pangalawa, ito pong iniinom pong Holy Exorcise Oil. Wala po akong anumang ininom na gamot. Yun lang po, maliban dun sa exorcise oil. Dati, umiinom lang ako ng once a day. Hanggang ngayon po, once a day po umiinom ako. Pero nung time na yun, ginawa ko pong 3 times a day o thrice a day. Kaya yun, ilang araw lang, siguro sa awa at pagmamahal ng Panginoon sa akin, nawala po yung bato sa bato, yung gallstone. At isa pa po, dahil nung nag-testimony ako, nung last testimony ko, nagkamali po ako dun sa panalangin na Jesus. Sabi ko, 3 letters, pero 5 letters po yun. Jesus, Jesus, Jesus. Yun po yung dinadasal ko, mga kapatid, at saka yung by the power of God, in the name of Jesus, through the help of the Holy Spirit, through intercession of Mary. Amen. Nung nagkaroon nga po ako ng sakit na gano'n, hanggang ngayon, pagka po may nararamdaman akong hindi maganda sa aking pangangatawan, yun po yung dinadasal ko at saka yung Jesus, Jesus, Jesus. Saka hindi po nawawala din yung panalangin natin na Lord's Prayer. At ganoon din po, ang ginagawa ko po kasi ngayon, hindi ko po nakakalimutan yung o lagi kong ginagawa yung turo ng ating simbahan na maging practicing Catholic tayo. Sinusunod ko po yung prayers, yung confession, adoration, rosary. Actually, rosary po, mayroon kami daily rosary ng CFC dito sa Tarlac. Every 6 p.m. Araw-araw po yun. Angelus, tapos yung Holy Rosary. And then yung tears, confession, adoration, rosary, at saka yung Eucharist, pag-attend po ng Mass, kuminsan 3 beses o 4 na beses sa isang linggo, ay nag-attend po ako ng Mass, at saka hindi kinakalimutan yung talagang Sunday, every Sunday po. Dahil yun ang nalaman ko rin dito sa punto por punto, lalo na kay Brother Angel, na kailangan tayo ay nagsisimba tuwing linggo. Dahil yun ang ating Lord's Day, araw na linggo. Yun po, bali, at saka yung sacramentals nga po. Actually, ito po sacramentals, dahil nga lagi kong sinishare, kinukwento sa aking mga kaibigan. Yung mga kaibigan ko po na graduate ng PAC,
Alam po ni Brother Angel yan dahil sa magalang yun. Nung dumating po yung kaibigan kong galing ng uh, abroad sa Switzerland, tapos kami ay nagpunta ng Batangas, naikwento ko nga po sa kanila yun. At sila po ay nagpa-bless ng exorcise oil. Yung kaibigan ko nga po na Switzerland, bumalik siya na Switzerland, dinala niya yung exorcise oil. Hindi lang po yun, pati yung mga kasama ko dito, yung mga miyembro namin dito sa CFC, nagpa-bless din po. Pero sabi ko sa kanila, kailangan na makinig din kayo dun sa punto por punto, at the same time, maniwala kayo dun sa sacramentals. At gawin din ninyo, i-practice ninyo yung cares, sabi ko sa kanila, para maging lalong effective. Yun po, bali, kanina nga po, ito may kwento ko rin po, may dagdag ko. Meron po kaming nakatalakayan na INC. Bali, pinsan po kasi nung kaibigan ko si Engineer Romero, yung isang contractor dito sa Concepcion. Niyaya ako, sabi niya, yung mga pinsan ko, in-evangelize ako, sabi niya, pwede ba punta ka, sabi niya sa akin. O sige pare ako, sige, kausapin natin sila at makipagtalakayan tayo sa kanila. Alam po ninyo, lahat po nung sinasabi, nung nakatalakayan namin, actually, doktora pa po Obigaini, babae. Ang binabanggit po nila, kung ano po yung sinasabi ng mga INC, katulad po ni Sandoval, ni Barba, yung sinasagot po ni Cabornok, ni Brother Wendell, yun po yung kanilang sinasabi rin sa amin kanina. Kaya kasasagot naman po namin, kaya lang ang isang kakulangan po namin, hindi po namin talaga matandaan pa kung ano yung mga Bible verse. Pero dahil kanina po, mayroon kasi akong lakad dito sa may Mabalacat, iniwanan ko yung aking kumpare dahil siya na lang ang naiwan. Tapos kaninang mga bandang alas 5, tinawagan ko siya. Sabi ko, kumusta na? Ako yung, sabi niya, wala sila pare, sabi niya. Wala silang binatbat sa atin, sabi niya, dahil tayo, totoo yung sinasabi natin. Pero sila, puro kasing nangalingan yung sinasabi nila sa atin. Kaya yun, ako po ay talagang nagpapasalamat. Hindi po ako lumiliban sa pakikinig. Kung sakali man magkaroon kami ng activity sa CFC dito sa Tarlac, hindi man ako makapakinig sa inyo. Pero kinabukasan po, nire-replay ko sa YouTube yung punto por punto. At the same time, yung mga kay Cabornok sa Packbuster, Pitts, sa Tagasuri, at the same time po kay Brother Wendell, ako po ay nakakapakinig at nakakapanood sa inyo. Marami po akong natutunan, actually, sa pagiging miyembro ko po ng CFC sa leader dito sa Tarlac. Hindi po ganoon kataas ang nalaman ko, lalong-lalo na sa ating pananampalatayang Katoliko. Dito lang po talaga sa punto por punto sa inyo mga brothers and sisters, dito sa punto por punto. Ako, maski hindi po ako nagtatanong sa inyo, pero yung mga tanong po ay tinatanong na po ng mga kapatid natin, nag-aas ng question sa inyo tuwing Martes hanggang Sabado, ay para na pong nasasagot yung tanong namin. Kanina nga po yung bagong sa YouTube ni Brother Cabornok, yung Packbuster, ay parang yung kanina po na tinatanong ng mga INC, yun na po yung mga kasagutan. Kaya kung hindi ko man po mapanood ngayon, pero bukas replay ko yon, susulat ko yung mga Bible verse. Nakalimutan ko nga lang po kanina yung yung sa
Ano ba yun, yung may Catholic Church. Ano bang salin yun kay Richard Baxter, ano po. Yun, hindi ko lang po na banggit kanila dun sa INC dahil tinatanong niya, walang nakasulat na ah, Catholic Church sa Bible. At isa pa po, ang sinasabi nga niya doon sa Bible, mayroong Iglesia ni Cristo. Pero sabi ko, ang daming mga rehistradong Iglesia ni Cristo na hindi naman ninyo kasama. Hindi ang ibig sabihin nun, lahat kayo ay totoo na Iglesia. Ang unang-unang tinanong ko po kasi sa kanya kanina, sino ang founder? Sino ang founder ng Catholic at sino yung founder ninyo? Anong hindi po masagot kung sino yung founder ng Catholic, nagpunta po siya dun sa natalikod daw, natalikod. Kaya nakakatuwa talaga sila. Meron po nga nakikinig sa mga tulad natin Katoliko kanina, tuwa-tuwa sila dun sa usapan namin. At least okay naman po. Sabi nila, babalik daw sila at magsasama sila ng mga ministro. Sabi ko nga sa pare ko, huwag kang matakot dahil maski hindi pa talagang tayo ay maraming alam sa pagiging Katoliko, ay tayo totoo yung ating sinasabi, sila hindi. Tayo pa rin ang mananalo. At tayo pa rin ang pakikinggan ng ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga Katoliko na nakikinig. Alam po ninyo mga kapatid, ako po ay talagang tuwang-tuwa. Sabi nga po ng mga kaibigan ko, mga kasama namin sa CFC, ako daw po ay membro na ng Catholic Faith Defender. Sabi ko, hindi. Lahat po tayo mga faith defender, sabi ko. Kahapon din po dahil mayroong covenant orientation yung mga Youth for Christ sa Tarlac. Bago po sila nag-start, ako po ay nagkatikay sa kanila. Yun po yung mga Youth for Christ namin. At sinasabi ko lagi na tayo ay nasa totoong iglesia ng sana wag na tayong umalis sa Katoliko. Yun po. Marami pa po. Pero hindi ko na po lahat pa masasabi ngayon dahil baka po mayroong gusto pang mag-testimony. At ano pala, si Brother John Lee, ako po kasi nakapunta din ng Korea noong last 1991. 1991 po, nakapunta ako ng Korea. Kaya si Brother Jun Lee, damang-dama ko po yung pag-i-stay niya doon sa Korea. Bagay, nag-last lang po ako ng 6 months doon eh. At umuwi na ako noon kasi. Kaya, annyeonghaseyo, Brother Jun Lee. Yun lang po at maraming salamat. Sa Diyos lahat po ang papuri, mga kapatid. Maraming salamat po. Punto po, punto. O yan, sa panahon na para tayo'y sumagot sa mga pending questions na ibinato sa atin sa ating YouTube channel na hindi natin nabibigyan ng pagkakataon sa live. At ang una nating katanungan dito na sasagutin itong kay Ricardo Acha. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Okay, ang sabi nyo dito is good evening po ka PPP. Tanong ko lang kung bawal po ba ang pausok na gamit ang tawas o palina. Ang tawag sa Bisaya kasi ang proseso niya kapareha lang din naman ng pausok na gamit ang holy incense. Okay, atin tawagan si Brother Romer. Nasa na si Brother Romer? Ayun, no? Tawagan natin Brother Romer. Yan. Yata busy ah. Hindi sumasagot ah. Hello? Hello bro. Hello? Ay,
O gising ka? Ano ng kwarto? Nakas kwarto. Naipangutan na dire o. Hala. From Ricardo Acha. Yun siya, tanong ko lang, kung bawal po ba ang pausok na gamit ang tawas o palina, ang tawag sa Bisaya, kasi ang proseso niya, kapareha lang din naman ng pausok na gamit ang holy incense. Okay bro, anong tawas or palina? Palina, Tawas? tawas. Gamit ang tawas o palina, ang tawag sa Bisaya. Okay. Yung tawas, hindi ko po, kung meron kasi, yung mga ginagamit ng mga albularyo, yung tawas na tapol, yung parang violet. So kapag meron kayo niyan, hindi po yan pwede kasi superstitious. Tapos yung sinabi mo na parehas lang naman yan sa insenso, pero hindi po maaring parehas kasi yung pure po talaga na insenso, yung yellow lang po talaga na powderized without anything po na hinahalo po doon. Kagaya po doon sa meron pong mga itim-itim na yung sa Bisaya pa kamanyan. So wag po ninyong gamitin yan kasi may nangyari po dito sa Exorcism Deliverance Ministry sa experience po na tuwang-tuwa yung mga demonyo pag ginagamitan ng kamanyan, yung merong mga dahon-dahon na mabango na nasubukan na namin yan nung sa mga matatanda. So wag po yan gamitin kasi infested po yan. Galing po yan sa mga albularyo. So yung sinabi mo na may tawas o palina, wag po yun. Kasi kapag kagaling po sa albularyo, yung mga yung mga insenso, tapos wala ding blessing, namumugad po yung mga demonyo dyan. So kailangan po ng deliverance and yung exorcism rite ang gamitin po natin, ipa-bless po natin yung mga insenso po natin kasi kailangan po talaga yung blessing. Kapag walang blessing, hindi po yan pwede na gamitin kasi wala pong mangyayari sa pag-insenso po ninyo. So iwasan po natin yung mga ganyan kasi ma-infested po yung bahay at saka ma-oppress po ang gumagamit niyan. Baka po kapag gumamit kayo niyan tapos walang blessing na hindi naman galing sa mga exorcist, hindi naman galing sa simbahan yung mga ginagamit nyo ng mga pausok ng mga ganyan. So, may epekto po sa buhay ninyo. Yung una, yung epekto po, yung ordinary attack ng demonyo. Ano po yung ordinary attack ng demonyo? Yung temptation. Temptation is not a sin, but it is an invitation to commit sin. So, pagkatapos mo makakommit ng sin through temptation, so, meron na pong tinatawag tayo na ordinary attack na yung 7 capital sins. So, yun po ang pinakadelikado kasi hindi po siya direct attack ng demonyo, indirect attack, pero delikado po kasi naglilid yun po, yung capital sins, yung mga mortal sins. Delikado po yan kaysa yung direct attack ng demonyo na yung mga tao na na-oppress. So, ang importante po talaga ay iwasan po yung kasalanan bago tayo gumamit ng mga sacramentals. Kasi po yung sacramentals po naglilid po yan sa sakramento. Kapag hindi po natin iwasan yung kasalanan, mo-oppress, mo-obsess po tayo hanggang sa mananahan na yung demonyo sa katawan natin, yun po ang delikado. So may pinakadelikado po yung sabi, hindi naman ako napuposes kahit na may mortal sin ako, hindi ka napuposes. Bakit? Ang demonyo umaatake lang siya silently, yung indirect attack ng demonyo. Kaya nga hindi ka binibigyan ng sakit, wala kang oppression, wala kang mga ganyan, normal ka lahat, pero namuhay ka sa kasalanan, hinayaan ka ng demonyo. Bakit? Gusto ng demonyo na itorture ka next life doon sa impyerno. Kaya nga sabi na ang mga demonyo, hinahayaan nila yung mga tao na grabe yung pagkamakasalanan nila, yung corruption, hinahayaan yan ng demonyo. Bagkos silang lahat, wala yang mga sakit. Ano yan? Yung free yan sa mga sakit na na ikamamatay. Ano lang yan sila, happy sila sa ginagawa nila na corruption, sa pagkamakasalanan, kasi nasa kamay na sila ng demonyo. Yun nga ang tawag doon ay indirect attack ng demonyo kasi pagka namatay sila, alam na ng demonyo na nasa kamay na nila yung kaluluwa.
So yun po ang pinakadelikado. So gamitin nyo po yung mga sacramentals na hindi superstitious thinking, yung nasa gawain natin. Dapat po yung paggamit ng sacramentals, maglilid po yan sa sakramento. Unang-una, magkumpisal, magsimba, receive ng communion, tapos adoration, rosary, lahat po yung cares, dapat po natin yan. Maglilid po yan lahat sa sakramento. Yun po ang importante para yung kaluluwa natin, kasi isa lang ang goal natin dito sa mundo, makabalik tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ina nating simbahan na itinayo ni Jesucristo dito sa mundo. So back to you, Bro Jando, yun lang po ang sagot natin po. Straight to the point. Bro Jando? Live. Okay, so ito naman tayo bro. Pangalawang tanong naman. From Crystal De Mata. Sabi niya, good evening po. Ask ko lang po, pwede po ba pwede ba mag-deliverance ang spiritual communion lang ang gamit sa pagsimba? Okay, yung pwede ba mag-deliverance kung spiritual communion lang ang gamit sa pagsimba? Oo. Oh, bakit po spiritual communion? Dahil wala po kayo sa state of grace, di ba? Ganon man yan. Malamang. Kasi hindi naman sila nagre-receive ng communion. So unang-una po lahat, yung palagi po nating inuulit-ulit po dito po sa ating mga kasagutan tungkol sa exorcism deliverance ministry, ang pinaka-importante po talaga ay nasa grasya po yung tao. Kasi huwag natin po na hindi po talaga natin na maloko yung mga demonyo. Kasi nasa isip natin. Palagi nakatatak sa isip natin na gusto kong magpalayas ng demonyo. Kaya ko to kasi takot naman ang demonyo. Totoo, takot ang mga demonyo sa prayers ng inang simbahan. Pero ang tanong, ikaw ba mismo nasa grasya or wala? Delikado po kasi yung mga demonyo, anytime makaretaliate sila. Anytime makaano sila niyan, makagawa sila ng retaliation, kaya yung ganti doon sa buhay natin. So, paano tayo, may shield ba tayo kung aatake yung demonyo sa atin? Kaya nga sabi ko, kapag mag-deliverance po tayo, nasa state of grace po tayo, sa sanctifying grace, paano po natin yan makuha? Kung wala po tayo mortal sin, so paano ka po makapagpalayas ng demonyo kung wala ka po sa mortal sin? Yung ano lang po, yung spiritual communion, kasi meron kang kasalanan, so hindi po pwede. Para kang para bang yung pumupunta ka doon sa digmaan na wala ka namang shield, so matatamaan ka talaga ng mga pana. So anong gusto ng Diyos para sa atin? Yung i-prepare yung sarili natin. Si Jesus nga nag-fasting for 40 days para mag-start yung mission niya. Tapos pumunta ang demonyo, sabi niya, tinempt ang Diyos na yung bato gawing tinapay. So ano ang panlaban? Kaya nga yung paano natin imitate si Christ. So dapat yung fasting, yung Eucharist, tanggap tayo ng Eucharistia, yung cares, yung sacraments, yun po ang pinaka-importante bago po tayo makipagbakbakan doon sa mga demonyo, kasi alam ng demonyo kung wala tayo sa disposisyon, wala tayo sa grasya. Kaya nga ang mga demonyo, pagka nagpalayas ka, nag-smile lang yan. Kapag na amoy nila na meron kang mortal sin, hindi yan lalayas. Bagkos, kapag ka, for example, nagpapalayas ka ng demonyo, tapos biglang umalis yung nakita mo na nahimasmasan yung pasyente, tapos tuwang-tuwa ka kasi napalayas mo yung demonyo, pero mag-ingat ka. Baka yung demonyo ay nagmamaniobra na sa buhay mo, at ang pride ay pinapaano nila yung minamaniobra doon sa buhay mo. So kailangan po tayo nasa state of grace, wala po tayo sa mortal sin, kasi kapag yung spiritual communion lang, may mortal sin ka po talaga kung bakit hindi ka magtanggap ng Eucharistia. So wag po na magpalayas ng demonyo kapag nasa state of sin po tayo. So yun lang po, Bro Jando. Okay, thank you, Brother Romel. Meron na naman. Wait lang, okay. Naririnig ako? Opo, bro. Naririnig pala ako. Kala. Straight to the point. Live. Okay, pangatlong tanong, Brother Romel, at huling tanong from Erwin Del Rosario. Sabi niya dito,
Bro, tanong ko, teenager kami noon, All Saints Day, kinain namin yung alay sa kabilang puntod. Kung may epekto yon, anong gagawin ko? Okay. So yung kumakain ka po ng alay sa mga puntod, unang-una, kapag wala ka sa spiritual warfare, hindi mo yan talaga maintindihan at hindi mo yan malalaman. So paano mo malalaman ang infestation dun sa buhay mo unang-una? Nung bata ka pa, tinuruan ka ng ina mo na paano magpakumbaba, pero nung nagsimula ka na sa yung teenager ka na, nagsimula ka ng kumain ng mga ganyan, tapos may napansin ka na ayaw mo nang magsimba, galit ka sa pare, galit ka sa madre, galit ka sa mga statua, yun po yung aversion mo sacred images, tapos yung character mo hindi na halos maintindihan ng nanay mo, pariwara ka na sa buhay mo, hindi ka na nag-aaral ng mabuti, ang dami mo ng kontra, ang dami ng barkada, nag-iinom ka na palagi, nagkukulong ka na sa bahay palagi, hindi ka na nagdadasal, hindi ka na nanonood ng mga movies na tungkol sa Diyos. Doon ka na sa pornography, doon ka na sa masturbation, lahat ng kahalayan na sa iyo yan. So yun po talaga ang epekto ng infestation. Una-una, inaatake ng demonyo yung buhay po natin sa simple lang bagay. Pagkatapos niyan, kapag ka naatake ka na, ang dami na yung sa obsession mo, halos na may bumubulong na sa iyo na walang saysay yung buhay natin, magpakamatay ka na. Yan po yung sa demonic obsession. Paulit-ulit na lang kasalanan natin, wala na po tayong focus sa Diyos, parang wala na ng Diyos, hindi ka na naniniwala sa Diyos. Kapag ka manghingi ka, ayaw mo na manghingi sa Diyos, bagkus doon ka na sa demonyo, kasi sabi ng iba, mas madali yung binibigay ng demonyo ko sa Diyos. Ayaw mo na talagang wala ka ng paki doon sa buhay mo. So, yun po ang pinaka-atake ng demonyo sa atin. Yung 7 capital sins. Ordinary lang ang na-attack. Simple lang, pero grabe po yung kasalanan na yan. Kasi once na meron kang kasalanan na isa man yan, punta ka sa impyerno kapag hindi ka po nagre-repent. Wala kang pagsisisi sa buhay mo. So, anong gagawin? Punta ka ng confession. Yun po ang pinakaunang step natin. Pagsisihan mo, buong buhay mo, ang mga nagawa mo noong teenager ka pa. Magpunta ka ng confession, mag-confess ka, isulat mo lahat ng mga kasalanan mo, general confession ka. Tapos, pagkatapos mo niyan, mag-renounce ka. Ang total renouncement po, ibig po sabihin ng total renouncement, wag nyo na pong ulitin yung mga kasalanan na nagawa ninyo noong kabataan pa kayo. Tapos mag-cares, yung sabi confession, adoration, rosary, Eucharist at sacramentals. Yun po, gamitin po ng buong pagmamahal yung mga sacramentals natin. Huwag po tayong gumamit ng sacramentals na parang anting-anting yung paggamit natin, kasi nasa proper disposition po ang paggamit ng mga sacramentals. Kung wala ka sa grasya, hindi po yan epekto yung mga sacramentals na ginagamit mo. Bakit? Kasi nagdedepende pala yung mga sacramentals sa buhay natin, kung paano tayo namuhay ng kabanalan, kasi nagpo-flow po yung grasya doon sa sacramentals. Kapag malakas yung faith natin, grabe, takot yung demonyo sa mga sacramentals at sa atin. Pero kung nasa kasalanan po tayo, halos baliwala lang ng mga demonyo yan. Parang natural na mga bagay lang yan, hindi sila mapapasok, hindi sila matatakot. So ganun po, i-renounce po. Nandun po sa Book of Patriarchia, sa page 69, nandun po yung renouncement. Tapos tandaan, yung total renouncement ay hindi na po ulitin yung mga bagay na nagawa nyo na nakasalanan. So, yun lang po. Tapos, kung nandyan pa rin yung oppression, kung na-oppress ka pa rin, punta ka na, kasi sabi ko nga, na-prepare na yung sarili mo, natanggal na yung hatred, lahat, yung mga kasalanan, so magpunta ka na sa deliverance, mag-pray ka personally. Kasi yung personal deliverance, 100% po yung healing. Kasi kapag kami lang ang nag-healing sa inyo, 10% lang ang magbibigay namin sa inyo
ang 90% po na healing and liberation is nasa inyo, 90%. So anong ibig sabihin nito? Nasa inyo po talaga ang total healing. Nandun po sa inyo sa pamamagitan ng pagdadasal personally, with faith, with love, tapos yung proper disposition. So yun lang po, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. At yun po, maraming salamat sa iyong pagsagot sa Okay, mga katanungan. Bye, Brother Romer. Bye-bye, bro. God bless. Okay. So, yun po ang sagot ni Brother Romer. Nawa ay may natutunan po tayo doon. At namayang gabi, punto por punto, Worldwide Catholic Bible Study. So, yung mga katanungan po ninyo, i-ready nyo na po yan para mamayang gabi at ipasagot sa ibang kasamahan. Hindi na Brother Wender, Brother Tata, Brother John Ray, Brother Aljan, Brother Angel, Brother Romer, at sila ready naman sumagot. Okay? Tapos Jando Alabado. Tapos ninyo dito lamang sa Straight to the Point at punto por punto. Straight to the point. Live. Sabi po sa inyo, maraming salamat at mamayang gabi, kita-kits po ulit tayo. Bye-bye.